Anyway, ikwento ko sa inyo para may idea kayo. Siguro, for the past how many years, hindi nyo na ako naririnig unless nanonood kayo ng video sa YouTube, paano nag-umpisa ang AIM Global. Sino ko, anong background ko? Gusto ba malaman yon? Yes! Kasi importante yun. Dito, ang pinag-uusapan natin, since pinag-uusapan kanina products, pag-usapan natin is about money. Pero, tinan nyo nga yung katabi nyo. Tinan nyo. Mukha bang kailangan niya ng pera? Yes! Sabihin mo sa kanya, kailangan mo ng pera. Sagutin mo naman, ikaw din. Pag pinag-usapan pera, ano mas maganda? Malaki o maliit? Malaki! Marami o konti? Marami! Galing po ako sa hirap. Ako po ay from Pangasinan. Hindi po ako Manilenyo. Pangasinensis po ako. Doon po ako pinanganak. Lumaki ho ako doon sa isang maliit na barangay, ang tawag ay Perez. Ang magulang ko, ang negosyo po ay bagoong. Yan, nagbebenta ng bagoong. Kaya ang tawag ko sa amin, mga bagoong boys. Yan. Pagkapasok sa school, pagka sanay ka kasi sa bagoong at nakapalibot sa bahay mo bagoong, hindi mo na naaamoy yung sarili mo kahit amoy bagoong ka. Kaya pagdating sa school at ng mga klase na yun, ito na si bagoong. Ha? Ako naman, nasan yung bagoong? Ha? Pero alam niyo, proud na proud po ako. Alam niyo bakit? Dahil graduate po ako dahil sa bagoong na yan. Okay lang ba ikwento ng konti? Yes! Alam na alam ko paano ginagawa ang bagoong. Sanay na sanay po. Nakikita ko magulang ko at mga tao nila. Alam niyo, ang bagoong paano ginagawa? Bumibili ng lumang isda. Yung mga hindi na fresh, bibili. Bakit? Siyempre mas mura. Ang tawag ay bilasak. Yan. Tapos, ilalagay po sa isang malaking tangke. O parang tawag namin ng swimming pool. Lalagay po itong pupunuin. Lalagyan ng maraming asin, sangkatutak na asin. Tapos lalagyan ng mga bato para mapitpit yung mga isda. Ayan. Pagkatapos, pabubulukin po ng sobra-sobra talaga mabaho. Ha? Yung tipong dumadami yung mga uod. Totoo. Tapos, kami mga bata, syempre, sanay kami, naglalaro kami sa paligid. Pag naiihi kami, doon na rin. Ihi na rin kami doon. Okay lang yun. Okay lang. Alam bakit? Yung kuya ko, pag may napatay ng daga, sinasawsaw doon. Yeah, pwede na yan. Laman tiyan din yan. Pagkatapos, gigilingin po yun. Para maging bagong. Bago gilingin, kukunin yung katas. Ang tawag doon ay patis. Yan. Ngayon po, baka sabihin nyo, ang dudumi nyo naman, ganyan kayo kumain. Hindi ho, magaling ang magulang ko. Iba yung para sa amin, iba yung binibenta. Nakuha ninyo. Kaya pag susunod na bibili kayo, dumiretso kayo sa may-ari. Saan ba dito yung para sa inyo? Sabi niya, oh, marunong. Para makuha nyo yung sariwa, yung masarap. Anyway, graduate po ako ng high school sa Pangasinan. Ang pangalan po ng school ko ay Edna's School, parang sari-sari store. Kasi Edna's School. Parang Edna's sari-sari. Nag-migrate po ako sa Maynila noong college, tapos nag-aral po ako sa UP. UP graduate po ako. University of Perpetual. Noong 1998 ho, ako po ay isang estudyante, naimbita po isang kumpanya, hindi ko na babagitin ng pangalan, Forever Living. Naringin ako ba yun? Ako po ay isang estudyante, nakaladkad po ako, sabi sa akin, sumama ka, excited. Parang, alam mo yun, parang nasasapian, parang kayo. Sumama ka, sige, sama! Pagdating po na seminar, ganito rin ho, maraming tao. Yung speaker, in fairness sa speaker, ang galing ko. Ang pinag-usapan, pera. Hindi naman ako kumukhang pera. Pero alam mo yun, pagka ikaw graduating o fresh graduate ka, tapos ang course ko ay physical therapy, syempre hindi ka naka-mindset sa marketing, hindi ka naka-mindset sa negosyo. Ang mindset mo, kung ano yung course mo, syempre gusto mong itapusin yun. Mga kaibigan, pinag-uusapan pera. Yung mga tao, baliw na baliw talaga. Yung kaklase ko, yung nag-imbita sa akin babae, parang yung ganun sa tuhod ko. Di ba maganda? Di ba? Ginagano tuhod ko. Oo, maganda. Yung mga tao, baliw talaga. Pag tinatamas pero sino gusto yumaman? Mga tao, kami! Nagbaliw yung mga tao talaga. Ako, syempre, first timer, walang pakialam sa kanila. Eto na ngayon. After ng seminar, tinanong ko, interesado ka ba? Oo, maganda. Maganda ba yung negosyo? Oo, maganda. Maganda yung produkto? Oo, maganda. Sasali ka? Hindi. Bakit sa akin? Sabi niya sa akin, babalikan kita. Hindi ako sasali. Bakit? Una, estudyante. Pangalawa, wala ako sa mindset ko. Hindi yung incline ang pag-iisip ko sa ganitong klase negosyo. At ang pinakamalala dito, syempre, negosyo, kailangan may pera ka. Wala naman akong kapera, pero estudyante ako. To cut the story short, hindi po ako sumali. Yung taong nag-imbita ko sa akin, July of 1998, hindi ko makakalimutan to. Ito ang nagpabago ng buhay ko. Unang cheque niya, tumanggap po siya, 1,100 pesos. Excited! Hawak cheque! Pinapakita sa akin, layo pang tingnan mo, ginagawa sa, teka lang,
1,100 pesos. Tinignan ko siya. Siya, lalaki mata, malaki, di ba? Malaki, di ba? Yung mata lumalaki. 1,100, hindi ako nababaliw. Alam mo sabi ko sa kanya, malaki pa sweldo ng katulong. Tumuloy siya, ako hindi. August of 1998, tumanggap po siya, 4,000 pesos. Mga kaibigan, nung 4,000 tinanggap niya, in-explain ko sa kanya, 1 plus 4, 5,000. Tayo, graduating student. Pag naghanap tayong trabaho, baka isang buwan lang natin yan. Sabi nila, hindi. Sa negosyo, mag-upis sa maliit, bago yan lumaki. Hindi ka tulad sa employment, pag sinabi mong 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 lang yan. Lumaki man yan, maliit lang. Nakuha niyo yung point ko? Sabi sa akin, bahala ka, tumuloy ka. September of 1998, tumanggap po siya. 12,000 pesos. Mga kaibigan, nung tumanggap siya ng 12,000, tumahimik na ako. Alam niyo kung bakit? Wala akong pera eh. Pag ganyan tayo mga Pilipino, kung siling wala, siya yung kala mo kung sino. Totoo, tinan niyo yung katabi niyo. Tinan niyo. Pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino, puro dating, walang. Lalo yung may mga kasabi dito, pupusta ako. Peke yan. Teka lang ha, baka may natatamaan ha. Kung kayo po'y tinatamaan, please lang po, hindi kayo pinapatamaan ko, yung katabi niyo. 12,000, 1998, malaki mali. Malaki mali. Malaki po ito sa isang estudyante, first time, part time. Malaki po ito. Sasali ako hindi. Sasali ako hindi. Hindi. Alam niyo bakit? Malaki ho yan. Noong 1998, malaki ito. Eh ba't di ako sumali? Kasi bali-balik rin man natin to. Sales pa rin po ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Ibig sabihin, kikita ka lang pag may benta. Ibig sabihin, pag wala ka na benta, wala kang kita. Tinanong ko sa kanya, next month, wala ka mabenta, may kita ka wala? Sabi sa akin, wala, kita mo na. Unreliable income. Hindi ka sigurado kung may kita ka wala. Hindi ka tulad pag ikaw may trabaho ka, pumasok ka lang, 15 at 30, sigurado may sweldo. So siya tumuloy, ako hindi. Dito nagbago. October of 1998. Tumanggap po siya. 52,000 pesos. Mga kaibigan, kaklasiko ito. Babae. Nakapalda, ang layo pa lang, natatalon. Hawak cheque. Tingnan mo! Tingnan mo! Gumaganon yung palda, oh. Hindi ko alam kung titignan ko. 52,000 pagkakita ko, baliw na baliw ako. Bakit? 52,000. Kung totoo to, napakalaking pera nito. Lahat ng balahibo ko tumayo. Subukan nyo makilibutan kayo. Lahat ng meron sa akin tumayo. Brad ha, huli ko yung ngiti mo, iba eh. Sabi nyo, huli kita ha, kita ko ha. Biro lang. First timer ka ba? Apir tayo. Biro lang. Malumon, galing ka lang. Bumawi. Mamaya bigyan kita. Dito na sa mga kaibigan. Alam mo, baliw na baliw ako. Totoo ba ito? 50,000? Alam, maduda akong tao eh. Di ba, may mga taong ganun? May nakatawa ng cheque, pinanood mo ng kung ano, pinakita mo na lahat. Alam mo, hindi ganito isabihin. Totoo ba yan? Ganun mo akong tao. Sabi ko sa kanya, kung talaga totoo yan, in-cash mo, cheque tumatalbog. Hindi pa yan pera. Sabi niya sa akin, samahan mo ako, in-cash natin. Sinamahan ko sa may BPI, sa may Green Hills. First time in my life, makapasok sa bangko na punong-puno ng tao. Ang haba ng pila. Alam mo yung teller? Di ba, yung teller may pila? Yung pila ho, hindi diretso. Paikot na ho. Ganun karaming tao. Sabi ko, daming tao dito. Sa pansin ko, magkakilala, nagtatanungan. Magkano check mo? Ikaw, magkano check mo? Tanungan. Tapos sabihin isa, bumaba ako eh. 48,000. Anong yabang? Bumaba pa daw, 48,000. Magkakilala. Pansin ko, may mga first timer na katulad ko. Nagmamasid-masid lang. Feeling ko, pinagkakaisahan kami. Parang minamindset lang kami. Hindi ko kayo kilala. Ito, kilala ko, klasiko. Ito, babantayan ko. Pila. Habang papalapit sa teller, kinakabahan ho ko. Bakit estudyante ho? 52,000, 1998, napakalaking pera. Totoo ba to? Habang papalapit, yung puso ko, kung ito yung pila, wala ako sa pila. Yung kaklase ko nakapila, natural, wala akong cheque, ba't ako pipila? Sinasamahan ko lang siya. Papalapit. Ito na kinakabahan. Lahat naman, wala nagre-reklamo. Lahat natatanggap naman. Nung inabot niya yung cheque, hiningan siya ng ID, sabi ko, totoo na to. Binaliktad yung cheque, tinatakat, pinasok sa validating machine, pinapirmahan, sabi ko, totoo na to. Tapos kumuha ng 500 na bundle ng ganyan kakapal, pinasok doon sa, alam mo yung machine na bibel, gano'n, sinabayan ko,
52,000! Inabot sa kaklase ko, hindi ko napigilan sarili ko. Kahit pala negative ka, pag nakita mo gano'n, hindi mo mapipigilan. Sa harap ng teller, sa harap ng maraming tao, hinawakan ko sa lisan, galing mo! Ang galing mo! Ha? Hindi ko napigilan sarili ko. 52,000! Hinugot yung 2,000. Sabay, para sa'yo. Baliw na baliw ako. Bakit? Wala akong ginawa. Sinamahan ko lang, may 2,000 ako. Isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. That night, hindi ako makatulog. Nasubukan hindi makatulog? Eh, kahit anong gawin posisyon, hindi ka makatulog. Alam niyo ba't di ako makatulog? Hawak ko 2,000. Siya 50. Makatulog ka? Ha? Patulog ka? Ituloy niyo. Eh naman. Mga kaibigan, kinabukasan, season na to. Kinabukasan, may laway ko, nasa loko. Buti na nasa loko. Sakto sa daliri ko. Baba mo yan. Saan ako? Kinabukasan, sabi ko sa kanya, anong gagawin mo sa 5,000? Automatic ang sagot niya, shopping ako. Sabi ko, sige, samahan kita. Bakit? Baka makascore pa. Ito na ngayon, Robinson's Galleria. Ang aga-aga ho. First time ko pumunta. Akala ko bukas na ng alas 7. Alas 7 pa lang, ba't walang katao-tao dito? Naabangan ko talaga, ito na ngayon, alas 10, dumating na. Eh wala pang cellphone mo. Wala, talaga tiis lang. Sige! 50,000 dala dito. Ubusin namin to. Eto, pagpasok. Ala, pila kagad. Kuha kagad ng mga damit. Tapos paglabas sa fitting room, bagay ba? Ako naman, bagay. Ha? Susot ng mga sapatos, bagay ba? Bagay. Tapasin ko, puro sa kanya, wala sa akin. Ha? Pagpasok niya ng fitting room, takbo ko. Kumuha din akong polo. Inabangan ko paglabas siya. Bagay ba? Sabi niya, hindi, pangit. Wala na, hanggang doon lang pala ako. Sinamahan ko lang matapos. Batit ako. Sila sinabi ko, kung magagawa niya, magagawa ko. Anong ginawa mo? Sabi niya sa akin, naniwala ako at nag-imbita. Yun lang pala. For 1 year, lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, lahat na naging girlfriend ko, naging boyfriend ko, pinagsama-sama ko lahat. Inimbita ko, lahat daw. Pati hindi ko kilala, makatabi ko sa jeep, nire-recruit ko. Makatabi ko sa tricycle, lahat ginakausap ko. Puro pagubo. Gusto mo yumaman? Yung mga tao, natawa sa akin, para daw baliw. Gusto mo yumaman? Wala, baliw na talaga ako. Good news po, 1 year, walang sumali. Tatawa-tawa kayo, yapang nyo. Ba't sa inyo may sumali? Di ba ang hirap? Ang hirap magpaniwala. Minsan nakakainis pa, minsan yung mga kaibigan mo, hindi na nasasama, marami pang sasabihin sa'yo. Yun ang mas masakit doon. Ang mas masakit pa nito, yung na-experience ko, minsan na isasama ko. Eh syempre, di ba, sinama mo, nagutom, papakainin mo pa. Minsan okay lang yun basta umattend, di ba? Eto masakit, umattend naman. Tapos, pumapalakpak, di ba, sarap ng feeling? Yes, pumalakpak, yes! Tapos, sino sa inyo mama, tumataas sa kamay, yes! Tumasang kamay, yes! Pinakain mo, masarap ba? Yes! Pagkatapos, sali ka, hindi! Ginawa mo na lahat. Tawa-tawa ko, di ba ganun din kayo? So mga kaibigan, what happened, after 1 year, gusto ko na mag-quit. Na-experience ko yung feeling nung, ewan ko nangyari sa inyo to. Hindi yata para sa akin to. Alam mo, nagda-doubt ka na? Siguro, in-excite lang ako na mindset lang ako, pero hindi ito yung swerte ko. Nangyari po sa akin yan. Alam niyo, lalo na kausap ko nanay ko. Alam mo sabi nanay ko? Anak, sayang yung kurso mo. Tapusin mo yan. Sayang lang yung pinag-aral mo. Pag narinig mo nanay mo ganyan, talagang bibigay ka talaga eh. Opo. Eh, so wala ka ma-record? Opo. Wala na talaga. Kinausap ko yung sponsor ko, yung kaklase ko, sabi ko, mag-quit na ako. That time, after 1 year, 100,000 per month na siya. Ako bokya. Sabi ko talaga hindi para sa akin. Siya 100,000, ako zero. So wala sumasali. Alam mo sabi niya sa akin? Sabi ko mag-quit na ako. Alam mo sabi niya sa akin? Hindi mag-quit ka. Di ba tayo mga Pilipino, gusto natin yung binibaby tayo? Yung, wow, tumuli ka. Yan ang inaabangan ko, yung bibibihin ako, yung, halika, pakainin kita. Yan ang inaabangan ko. Sabi sa akin, mag-quit ka. Bakit? Eh, anong gagawin mo pag nag-quit ka? Doon ako nag-isip. Oo nga, no? Hanggang ngayon ho, iniisip ko yun. Kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Malamang empleyado, hindi ko alam. Ahente, ewan ko. Artista, ewan ko, hindi ko alam. Malamang bang buhay? Pero sa
simpleng desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sabi ko, oo nga no, sige, total, 1 year lang naman. What if 1 more year? Wala namang mawawala. 1 more year, sabi ko. Pero this time, ibibigay ko lahat. Yung yung bayad naman, masyado excited naman yan. Hindi ka agad na bayad ko eh. Sino yun? Ay, ko ba? Sinabi ko lang bayad, kiss na kagad. Sa kanya lang yun. Ayun, asan ako? Ha? Ayun, sabi ko 1 more year. So this time, pinag-aralan ko yung sistema. Naniniwala ba kayo sa sistema? Yes! Lahat ng bagay ay may sistema. Parang ganito, ang church, may sistema. Bawat church may sistema. Ang government, may sistema. Ang katawan ng tao, may sistema. Di ba? Circulatory system, skeletal system. Ano mang sistema ang hindi maayos, nagkakaproblema. Sa pag-aaral, parehong school, parehong libro, parehong teacher. Bakit may pumapasa, may bumabagsak? Nakuha niyo ako? Nasa sistema na pag-aaral. Nakuha niyo ako? Ayan. So, ibig sabihin, ang negosyo may sistema. Ito ho ay may sistema. Kahit hindi ka marunong, pwede ka basta alam yung sistema at gagawin yung sistema. So, madaling salita, after 1 year, nakapag-imbita din po ako. 247. Marami konti. Gano'n ka baliw. Ilan na sumali? 27. Tawa-tawa kayo. Subukan ninyo. Yan 27 na yan, after 5 years, naging 200,000 po yan. Nakuha niyo ako? So, ituloy ko yung kwento ko. Hindi ko papain, yung shortcut lang. Naka 6 years po sa kumpanyang yun. Forever Living. I was one of the youngest millionaires club. Na-hit ko rin yung highest position. Nung nalaman ko yung sistema, tinuloy-tuloy ko lang. Parang ganito yan. Pag marunong ka na mag-bike, marunong ka na mag-swimming, gusto mong gumaling, huwag kang hihinto. Mag-bike ka lang na mag-bike. Yung iba kasi, natuto mag-bike. Nakuha niya ako, alam na, uy, ganito palang pag-bike. Kaya lang, kahit alam na, tinatamad minsan. Minsan, ay alam ko na yan, sawa na ako. Alam ko na yan, kahit nakapikit ako, kaya ko mag-bike. In effect, dahil sanay na, sawa na, hindi na tinutuloy. Mas marami pa yung pahinga. Sa negosyo, sa ganitong klase negosyo, kahit alam mo na, ang OPP, master mo na, huwag kang malulungkot, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy excitement mo. Kailan ka hihinto? Hindi ka hihinto. Ito negosyo mo, ito magbabago ng buhay mo, hihinto ka. Tama. Nakuha niyo ako? Yes. Walang sawaan. Ako ilang taon ko nang ginagawa to. Hindi ako nagsasawa. Nakakalimutan lang. Pero mga kaibigan, ang point ko, pag nalaman mo yung sistema, please lang ho, pag nasa sistema mo na, huwag mo nang tanggalin. Parang ganito yan. Pag sinugatan ng katawan ko, ang lalabas complete. Nakuha niyo ako? Ayan, nasa sistema na. Yung parang ganito, pag-isip mo sa umaga, anong unang yung ginagawa? Nung wala kayo sa In Global, anong unang yung ginagawa? Siyempre, mag-pray muna. Ay, iba, anong ginagawa? Kakain. Ha? Kakain. Diba? Walang ka-excitement. Pag may pasok, parang, trabaho na naman. Nakuha niyo ako? Pag may nakita kakilala, kakilala ko yan. Pero nasa In Global ka, pag gising mo, pray ka kagad, tapos, excited ka. Lagi may bagong umaga. Nakuha niyo ako? Dahil nasa sistema mo na. Parang gato na lang. Nangyari na ba sa inyo mga members, yung araw na parang feeling mo, hindi kumpleto pag di ka nakapag-in global? Yes! Tapos pag pinuntahan mo mga kaibigan mo din nag-in global, pag hindi pinag-uusapan yung mga pangarap, mga hindi pag taga-in global, hindi pang in global, parang bubore ka na sa kanila. Yes! Parang hinahanap mo yung in global, ang gusto kong topic eh. Yun ang sinasabi ko sistema. Pag nasa sistema na, hinahanap-hanap mo na. Tingnan nyo yung katabi nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mata, tingnan nyo yung mata. Pag ang mata niya, ganito itsura. Wala pa sa sistema yan. Ha? Pero pag ganito ang mata, ayan, baliw na yan, payaman yan. Ha? Nakaya ko? Tingnan nyo! Sabi na iso. Anyway, so naka 6 years po ako doon. I was one of the youngest millionaires club. Kumita ako ng 18 million 6 years. Pwede na? Yes. Pwede na. After 6 years po, umalis po ako sa kumpanyang yun. Sumali na ulit ako, na naman ako sa kumpanya. Hindi ko na siguro banggitin. Pero for the sake na marinig nyo, hindi ko pinagyayabang, hindi ko naman kinakahiya. At least pinagdaanan ko. First quadrant, narinig niyo ba yun? Yes. Yan, 1.2 million kinita ko doon. Pwede na. 6 months ho, 1.2 million. Pwede na. After 6 months, umalis po ulit ako doon. Nag-join naman sa kumpanya. IPIC, abbreviation na lang ho, IPIC.
Doon ako nakaipon ng malaking pera. Alam niyo bakit? 12 million ho ang kinita ko in 1 year. Yes. Grabe, ano? Grabe, ano? Grabe, ano? Sabi ka, buhay-buhay ka usap. Sabi ko, 12 million, 1 year, may tsura lang. Parang gusto sabihin sa akin, ano ngayon? 1 million a month. Maniwala ka hindi, totoo yun. Hindi ako pwede magsinungaling, may ari ako eh. 12 million, 1 million a month. After 1 year, umalis po sa kumpanyang yun. Kung ikaw, bago-baguhan ka, isusabihin mo sa akin, kung talaga kumikita ka, bakit palipat-lipat ka? Tama mali. 1 million na alis ka pa? O ito sagot ko, hindi ka malilipat kung sarado na. Siraulo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Pero aalis ka. Pangalawang tanong mo, alam mo nang sasara, sali ka pa rin ng sali. O ito sagot ko, dahil wala akong makitang negosyo o pagkakakitaan na maliit ang puhunan, malaki ang kitaan. Hanggang ngayon ho, wala po talaga. Wala po talaga. Kaya mga kaibigan, yun ang nagustuhan ko sa negosyo to. 2006. Actually, to be exact, 2005. End of 2005. Nagkita ko kami ni Dr. Ed Cabantog, Francis Miguel, at saka ko. Nagkasama, mga top distributor po ng iba't ibang kumpanya. Nagkita-kita kami. Alam mo sabi namin, maganda ang network marketing. Ang problema ho, sirang-sira na ho. Bakit? Pag sinabing networking, pag pumunta ka sa ibang mga kaibigan mo, ano mga reaction? Alam ko na yan, pyramid yan, recruit, wah! Diba? Ang dahil marinig, masasakit na salita, maririnig mo. Siyempre, pag ikaw, member ka, parang minsan nakaka-degrade. Ganun ang feeling. Kami, believe kami tatlo. Ang problema, ganun ang sistema. Sabi namin, sali tayo na sali sa mga kumpanya nagsasara. Ba't di na lang tayo magtayo para di na magsara? That was the idea way back 2005. So we've decided, kasi kami, sumasali kami sa kumpanya. Sali kami. Siyempre kami speaker, kami humaharap. Kami nakikita ng tao. Nakuha niyo ako? Nakapasali namin yung mga tao dahil sa amin. Lumalaki yung kumpanya dahil din sa amin. Ang problema, yung mga may-ari, pagkatapos kumita, anong gagawin? Isasara yung kumpanya. Magbilang ka ng ilang buwan o taon, magbubukas ulit. Huwag ka magtaka, sila rin ang may-ari. So ginagamit lang kami. Sabi namin, sali tayo na sali. Eh sino ba yung nagpapalaki? Di ba tayo? So kami nagtayo para di magsara. And true enough, AIM Global right now, I'm very proud to tell you, we are the #1 network marketing in the whole Philippines. 5 years in a row. For the past 5 years. Paano mo nalaman ng #1? #1 sa sales. Gano'ng kalaki sales? #2, sa Salesforce, yung tao. Tuwing may mga event tayo, katulad dito, simpleng OPP. Ganito karami. Nakita niyo ba sa baba kanina? Hindi makapasok mga tao? Simpleng OPP lang yun. Walang recognition. Punong-puno. Paano pa pag-recognition? Grabe, no? Grabe, no? So, pinagayabang pa namin, dapat lang. Bakit? Kasi marami na sabi, bakit kami sali sa inyo? Filipino company kayo. Small time lang yan. Dito tayo sa international company. Well, sasagutin ko yan. Di ba dapat nga mas tangkilikin natin ang sariling atin? Filipino ang may-ari. Di ba mas maganda yun? May nagsagot naman. Eh, ang product nyo, food supplement. Food supplement na naman. Sangkatutak ang food supplement. Name it. Ang daming food supplement. Napansin nyo ba ang dami? Oh, lahat ng food supplement, lalo yung mga sa sales, isa lang sinasabi, effective sila. Oh, pumunta ka doon, maganda to, gagaling ka. Matanggal isa, gagaling ka. Lahat gagaling ka. So, sino pinakamagaling? Ang AIM Global ang ginawa, yung food supplement na galing Nature's Way. Yung mga magagandang produkto, pinagsama-sama sa isa. Eh, dito na yung pinakamagaling. Ano yung idea? Kaya nga pinangalan namin, Alliance in Motion. Pinagsama-sama yun. Pati ho kami. Magaling si Doc Ed sa kumpanya niya. Magaling ako sa kumpanya ko. Francis magaling sa kumpanya niya. Pinagsama-sama kami, ito na pinakamagaling. At ito lang yung kumpanya. Hindi ko naman nila lahat. Pero kadalasan, yung may-ari, di mo nakikita. Dito, nagsasalita, umiikot, nakikita. Hindi ko nahihiya. Nakakamayan, nakakbayan. Baka pagpa-picture ka pa. Init. Napawisan na ba ako? Diba? Asan na ako? And then, tinayo namin ang AIM Global 2006. Ang binigay sa amin is 20 million worth of products, kota ho namin from Nature's Way. Sagutin ko yung mga possible questions nyo. Sabi mo, tangkilikin ang sariling atin. Bakit hindi product ng Filipino binibenta nyo? US product ang Nature's Way.
Ayan. Siyempre sabihin nyo, oh, niloloko mo kami, sabi mo, tangkilikin ang sarili natin. Well, mga kaibigan, ang sagot lang ganito. Pag pinag-usapan food supplement, tanggapin po natin, hindi po tayo kasing galing ng mga products ng Nature's Way. Nakuha niyo ako? Mas magandang product sila. Mas maraming certification, mas maraming awards. Plus, kung tayo, produkto natin, hindi natin minamali, malunggay herbs. Ha? Ano pa? Ampalaya. Yan. Okay yan. Hindi ko sabi pangit yan. Maganda ho yan. Pero dali mo sa ibang bansa, hindi ito tangkilikin. Bakit? Made in the Philippines. Point. Paano siya magiging international competitive? Nakuha niyo ako? Nature's Way ang kinuha. Bakit? Kahit saan mo dali sa buong mundo, tatangkilikin, tatanggapin. Kasi maganda yung produkto. Nakuha niyo yung point ko? Saan papasok yun sa Pilipino? Ganito lang kasimple yan. Yun ang in-absorb namin. Ang major product. Pero yung succeeding product sa atin, like coffee, hindi nagawa sa ibang bansa. Gawa na sa atin. Nakuha niyo yung initial, pinasok mo na. American product. Pag nagustuhan na yung product, maniniwala sa kumpanya. Siyempre, yung mga ibang produkto ipapasok mo, bibili na rin nila. Nakuha niyo hindi? Yes! Nakuha niyo ako? Yes. Ngayon, sagutin natin, bakit food supplement? 3 reasons bakit food supplement. Number 1, ang food supplement, ito po ay consumable. Pag ang produkto natin ay sapatos, kailan ulit bibili ng sapatos? Nakuha niyo ako? Ubus na! Bili ulit ako! Nakuha niyo ako? At ang hirap magbenta ng sapatos, na-experience ko yan. May brochure pa ako. Mamili ka. Titingin naman. Hoy, ang ganda nito. Bigyan mo ko niyan, bigyan mo. Ang size ko ganito. Kunuha mo. Dideliver mo sapatos. Pagkakita, iba itsura. Hindi yan yun. Ito talaga. Sige. Pagbalik mo, out of stock. Wala na wala na produktong yan inubos na O sige, ito na lang. Balik ka na naman. Lalahi pa biyahe mo, balik ka na naman. Ito na yung stock. Okay yan, sinukat. Hindi kasya. Balik ka na naman. Pagbalik mo, kasya na, okay na. O sinuot. Pagdating sa opisina, pareho kami sapatos. Ayoko na nito. Bakit? Pareho kami sapatos, para kami sasayaw. Di ba nakakainis yung ganon? Food supplement, consumable. Naubos. Kahit pareho tayo, okay lang. Proposition, last, number 3. Dapat nagbibigay ng loyalty. Ano yung loyalty? It produces loyalty. Kahit di ako kumita ng pera, kahit di ako yumaman, basta gumaling ang nanay ko sa high blood niya, bibiling ko yan. Yes! It builds loyalty. Meaning, yung tao, pag tinik, nagustuhan, maganda, habang buhay magpapasalamat siya doon. Ang maganda pa niyan, ikukwento niya sa mga kaibigan niya. Ang tawag doon, loyalty. Nandiyan pa ba kayo? Yes! So, tinayo namin in global. Noong 2006, and ngayon, anong sistema ginagawa po namin? Ang sistema ginagawa namin, we build leaders.